Sinasabing may kakaibang kakayahan ng mga bata. Mas malinaw ang kanilang paningin at mas matalas ang paninig pagdating sa mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Mas madali silang lapitan o makakita ng mga nilalang na dapat ay nananatili sa kabilang buhay. Isang karanasan noong ako ay musmus pa lamang hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. At sigurado kung hindi yun basta-basta, imahinasyon lamang. Noon ay nasa edad 5 o 6 ako. Nakatira kami noon sa isang tahimik at medyo liblib na bayan sa lalawigan ng Quezon, partikular sa bayan ng Sariaya. Dalawang palapag ang aming bahay na gawa sa kahoy at semento. Si Lola Bebang ay laging katabi ko sa pagtulog dahil madalas ay naka-night duty sa ospital ang aking ina na si Charing. Sa ikalawang palapag kami natutulog. May 2 kwarto doon. Ang isa ay nasa harapan, kung saan narinig mo kahit ang pinakamahinang bulong o ingay mula sa kalsada sa ibaba. Ang isa naman ay nasa likuran, na pinalilibutan ng matatayog na puno ng nyug at saging, kaya't laging madilim at malamig ang simoy ng hangin. Isang gabi, bigla akong naalimpungatan mga bandang 12:00. Hindi dahil sa gutom o sa napaninipan ko, kundi dahil may narinig akong kakaibang ingay mula sa labas. Parang may mahabang pila ng tao na dumadaan. May halong tunog ng mabibigat na yapak at mahinang kaluskos na para bang hinihila o dinadala. Takot na takot ako noon, kaya hindi ako gumalaw o bumangon man lang. Nanatili akong nakahiga, nakadikit ang aking mga mata sa bintanang may kortina. Doon, narinig ko ng malinaw, maraming boses. Puro boses ng matatanda, parang seryoso at mabibigat, parang nagdarasal ng malakas sa loob ng simbahan, pero may halong lungkot at lamig na tumatagos sa buto. Pauli-ulit nilang sinasambit ang isang dasal, walang tigil, parang sirang plaka. Maraming sumasalang ka sa pahinanganan mo, pagkasakali ng arian mo. Paulit-ulit lang, parang hindi nauubusan ng hininga ang mga boses. Dahil bata pa nga ako noon at walang kamuwang-muwang, inisip ko na baka prosesyon yun ng mga santo. Pero biglang nanigas ang aking katawan ng aking maalala. Sobrang kisikip at makipot ang daan sa tapat ng bahay namin. Isang motorsiklo lang ang maaring magkasya doon. Imposibleng makadaan ang mga malaking karosa o kaya prosesyon. At higit sa lahat, sino naman yung magdarasal ng ganong katagal at kalakas sa kalagitnaan ng madaling araw? Kinabukasan, kagad ko itong kinuwento kay Lola Bebang nung kami nag-almusal. Inaasahan kong magugulat siya, pero tila wala siyang pakialam at seryoso lang ang kanyang muka. Hindi ako nakatulog kagabi, Inday. Sabi niya habang naghahalo ng kape. Kasi buong gabi na umaatungal si Bantay, yung asong gala na lagi namamalibos sa pagkain dito sa atin. Ang lakas ng boses, parang may nakikitang multo o kung ano man. Pinilit kong ipaliwanag na hindi naman nasa yung narinig ko kung hindi mga taong nagdarasal. Pero mas ginigit niya na mali ang aking pandinig. Ay, imahinasyon mo lamang yan. Alulong lang talaga ng aso yan. Minsan kasi, kapag umaalulong sila, parang boses ng tao na nagdarasal o kaya umiiyak pag tinamaan ka ng takot. Ngunit kahit anong paliwanag niya, alam ko sa kaibuturan ng aking puso't isipan, hindi yun alulong ng aso. Malinaw pa rin sa aking alaala ang bigat ng bawat salita, ang sabay-sabay na pagbigkas, at ang lamig na dala ng kanilang mga boses. Hanggang sa ngayon, tuwing naalala ko ang gabing iyon, naiisip ko, kung hindi tao at hindi aso ang mga iyon, sino o ano kaya ang dumaan sa harap ng aming bahay na nagdarasal, na para bang humihingi ng tulong
mula sa kabilang buhay. At ang pinaka-nakakatakot, alam kong nakatingin sila sa bintana kung saan ako nakasilip. Sa buong buhay ko, laging nakaka-curious ang konsepto ng kamatayan. Pero kasabay ng curiosity ay matinding takot. Hindi ko kasi ma-imagine kung paano ang isang nilalang na gawa sa napakakomplikadong sistema ng katawan, bigla na lang hihinto at mawawala na parang bula. Para na kasi tayo mga makina na laman at balat ang balot. Pinatatakbo ng mga ugat at utak na tila ba naghahanap ng paraan para mapabilis ang pag-abot sa ating tinakdang huling araw. Dahil dito, laging gumugulo sa isipan ko ang pinakamalupit na posibilidad. Habang lumalaki ako, gumawa ko ng sarili kong mga ritual para mapigilan ang mga kaisipang iyon. Halimbawa, kapag nagkamali ako ng galaw o nakalimot ang braso ko sa isang paraan, pipilitin kong gayahin yun ng eksakto sa kabila. Kasi sa isip ko, kapag hindi ko ito ginawa, may masamang mangyayari o magigiba ang mundo. Ang anxiety ko ay parang anino na laging nakadagan sa aking dibdib hanggang sa sumuko ako at sundin ang gusto nito. Nabawasan naman ang mga ritual na yun nung ako'y tumanda na. Pero ngayon, parang sila na lang ang kasama ko habang naglalakad ako patungo sa dulo ng lahat ng mag-isa. Nung elementary pa lamang ako, nawala si tatay. Ilang taon na rin hindi nagpaparamdam at hindi ko nakakausap ang kapatid kong si Marichit. At nung nakaraang linggo, sumuko na rin si nanay sa sakit na matagal niya nang kinakalaban. Naiwan akong mag-isa sa edad na 26. Parang ulila na naman. Ulila ng lubos. Pinipulot ang mga pera-perasong bahagi ng aking buhay. Si nanay ang naging sandalan ko sa lahat. Siyang naging ina at ama para sa aming dalawa ni Marichit. Hindi siya humingi ng kapalit, kung hindi pagmamahal lamang. Nung nawala si tatay, lalong dumala ang mga ritual ko dahil kamatayan na lang ang laman ng aking utak. Ngayon, naiintindihan ko na. Dahil sa mga problema ko, nahirapan si nanay na hatiyan ng atensyon niya sa aming dalawa ng kapatid ko. Alam kong naging makasarili ako nung bata ako. Pero alam ko rin na hindi ko kontrolado ang aking isip. Mas matanda ng ilang taon si Marichit. Siya ay 14 anyos nung mamatay si tatay. May iniwan siyang maliit na mana para sa pag-aaral namin pagtungtong namin ng 18. Mabagal ang takbo ng panahon habang inaayos namin ang buhay nang wala siya. Si Marichit, sobrang sipag magtrabaho hanggang sa makuha niya ang parte niya sa mana. Doon na siya nawala sa buhay namin. Nasaktan ng sobra si nanay at ilang beses na sinubukang hanapin siya, pero nanatili itong malayo. Makalipas ang ilang taon, bumalik siya. Payat na payat, mukhang pagod na pagod, at may malalalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi naman tinanong ni nanay kung saan siya galing o kung anong nangyari. Tinanggap na lang siya ng bukas ang mga bisig. Hindi ko rin naman magawang magtanong. Akala namin, gagaling na lang siya. Pero nag-aaral ako sa kolehiyo sa lungsod ng Tagbilarang Bohol, nagbago na naman siya. Nalaman namin kinukuha niyang pera ni nanay para sa kanyang bisyo. Nagkaroon siya ng mga atake kung saan nagsasalita siya na mag-isa. Sinasabing may lalaking nakasuot ng itim na laging nakabuntot sa kanya mula pa nung mamatay si tatay. Sinubukan ni nanay itindihin at tulungan siya. Pero ako, punong-puno ako ng galit. Hindi ko matanggap na ginagamit niya ang pagkawala ni tatay bilang dahilan sa kanyang mga ginagawa. Isang araw, sumabog na ako. Nagkapalitan kami ng masasakit na salita ni Marichit. Umiiyak si nanay habang umalis ito. At simula noon, hindi na kami nag-usap. Bumalik ang mga ritual ko ng palihim. Kapag kinakabahan ako, kinakamot ko ang anit ko hanggang sa maghilamos na ako ng dugo.
paulit-ulit kong pinipindot ang cellphone o inaayos ang mga gamit sa tiyak na pattern. Kasi sa isip ko, kapag hindi ko ito ginawa, may mga demonyong aahon mula sa lupa at papatayin ang lahat. Nung nalaman namin na malala na ang sakit ni nanay, nangako ako sa aking sarili na babawi ako. Umuwi ako sa aming bahay sa isang liblib na baryo malapit sa bayan ng Larena. Dito ko siya inalagaan na para bang sarili niya akong nurse habang nag-aaral pa rin ako sa gabi. Nakakapagod, pero yun lang yung paraan ko upang makabawi. Bawat pagbukas ko ng gamot, kailangan kong tapik-tapikin yun ng 3 beses. Bawat pagpasok namin sa kwarto ng ospital, kailangan kong kumurap ng tiyak na bilang upang maging ligtas si nanay. Dumating yung panahon na kailangan na siyang ilipat sa hospice dahil hindi ko na kayang gawin ang lahat. Sabi niya, gusto niyang ituloy ko lang ang buhay ko. Napakahirap na desisyong iyon. Umiiyak ako gabi-gabi sa takot na baka mawala siya habang wala ako sa tabi niya. Dumalaw si Marichit noon. Sabi ng mga nurse at sabi rin ni nanay, nagkaayos at nagkapatawaran sila. Pero ako, hindi ko magawa. Hanggang sa libing, hindi kami nagkatinginan ni Marichit. Nasa magkabilang dulo kami ng kwarto. Magkaaway pa rin. Ang mga abogado na lang ang nag-usap tungkol sa mana. Nakuha ko ang bahay at hindi ko na tinanong kung ano ang nakuha niya. Doon ko naramdaman ang tunay na kalungkutan. Ang mag-isa sa mundo na puno ng tao. Napatunayan ko iyon noong nasa labi ako ng Congressional Clinic Hospital sa bayan. Pinupunan ko ang form at tinanong ako kung sinong emergency contact. Anong number dito? Tanong ko sa sarili ko habang mabilis na sinulat ang numero, na walang iba kundi ang numero ko rin mismo. Dumating ako doon dahil sa matinding sakit ng tiyan. Akala ko appendicitis at doon ako mamamatay. Habang naghihintay, puro negatibong iniisip ng aking utak. Ang waiting room ay kulay puti at malamig. May mga upuang luma at TV na nagpapalabas ng cartoons. Ilan lang kami. May mag-inang nakaupo at may isang lalaki sa likod na hindi ko makita ng maayos pero ramdam ko na nakatitig ito sa akin. Nang tawagin yung pangalan ko, pumasok ako sa loob. Sa di kalayuan, may kwarto na may salamin kung saan abala ang mga doktor sa isang pasyente mula sa ambulansya. Habang tinitingnan ko, nakita ko ulit ang aninong iyon. Nakatayo sa labas, nanunood. Pagkatapos ng ilang oras na test, sinabi ng doktor na wala naman palang appendicitis. Simpleng sakit lang ng tiyan o flu lang daw. Medyo nainis ako. Pero bago ko umalis, nakita ko na wala ng mga doktor sa kwarto at mabigat ang katahimikan. Namatay yung pasyente at nandun pa rin yung anino, nakatingin. Tumingin ito sa akin at nakita kong 2 mata na kulay dilaw na para bang apoy sa dilim. Nagmadali ako umuwi pero dumaan muna ako sa mall para bumili ng gamot. Habang naglalakad, pakiramdam ko'y may nakasunod. At oo, nandun siya. Nakatayo sa gilid ko. At lalo akong nanigas nang makita kong dumadaan lang ang mga tao sa katawan niya na parang hangin lang. Hindi siya tao. Naalala ko bigla mga sinasabi ni Marichit noon tungkol sa lalaki na sumusunod daw sa kanya. Akala ko, guni-guni lang yun dahil sa droga. Pero ngayon, nakikita ko na rin siya. Nakauwi ako mga bandang 8:00 ng umaga. Ang bahay namin ay kulay asul na kupas na. May maliliit na bitak ang semento sa harap. Habang sinasara ko ang kortina, nakita ko siya sa kabilang kalsada. Nakasuot ng kulay abong suit. Hinihilang ang manggas niya. Kinilabutan ako at sinara ko kaagad ng bintana. Nakatulog ako ng mahimbing. Nagising ako ng mga bandang hapon. Uhaw na uhaw at nilalagnat.
May kumatok sa pinto. Habang papalapit ako, biglang sumakit ng sobra ang aking tiyan. Parang may napunit sa loob. Nagdilim ang aking paningin at ang huling nakita ko ay ang pagbukas ng pintuan. Galing sa loob. At ang aninong nakasuot ng suit na nakangiti sa akin. Narinig kong sigaw ng isang pamilyar na boses bago ko tuluyan na nawala ng malay. Nahulog ako sa isang malalim na kawalan. Puro bituin ng paligid. Gumagalaw sa ritmo. Isang maliwanag na ilaw ang lumapit at bigla akong nakatayo sa labas ng bahay namin nung bata pa ako. Nandoon na lalaking anino. Naghihintay. Nasaan ako? Sigaw ko. Pansinin mo nga ako? Tinaas lang niyang kamay para patigilan ako. Lumapit siya ng mabilis. Hinawakan ako sa balikat. Dinala niya ako sa isang lugar kung saan nakikita ko ang mga alaala ko. Masasaya at malulungkot. Hanggang sa makarating kami sa isang madilim na lugar na puno ng mga halimaw. Isa sa mga ito ay mukhang tao pero mahaba ang braso na parang unggoy. Paulit-ulit itong kinakabot ang kanyang sarili hanggang dumugo. Tapos babalikan niya ulit ang mga sugat pagkagaling. Naramdaman kong kati sa buong katawan ko. Ang urge na gawin din yun. Pero pinigilan ko. Sa likod ko naman ay isang halimaw na mukhang babae. Nakadikit sa katawan ng isang oso. Gumagapang ito papalapit sa akin. Humahagulgol at kinakapot ang sarili gamit ang matutulis na kuko. Tama na! Sigaw ko habang tinatakpan ng aking mukha. Nawala ang mga halimaw. Natahimik ang lahat. At sa harap ko, nakatayo sila nanay at tatay. Mukhang malusog at parehong nakangiti. Niyakap nila ako ng mahigpit. Umiiyak ako. Hindi ko na gustong umalis pa. Wala nang takot. Wala nang anxiety. Payapa na ang lahat. Nang magising ako, nasa ospital ako. Nalaman ko na totoo pala at pumutok ang aking appendix. Kung hindi lang ako nakita ni Marichit, sigurado ay patay na ako. Malapit na talaga. Siguro yun ang dahilan kung bakit ko naranasan ang lahat ng iyon. Oo, si Marichit. Siya ang sumigaw noon. Nakatulog siya sa tabi ng kama ko habang nagpapagaling ako. Nang bagitin kong kanyang pangalan, nagising siya at nagyakapang kami. Parehong umiiyak. Sinabi niya sa akin na dapat ko nang tanggapin na hindi na ako nag-iisa. At dun ko na-realize, hindi na ako takot mamatay. Dahil alam ko, sa dulo ng lahat, hindi ako susugod sa dilim na mag-isa. May naghihintay sa akin at hindi siya kalaban. Siyang gagabay sa akin, pauwi. Noong bata ako, laging sinasabi sa akin na babait daw ang mga tooth fairy. Sinasabing binibigyan kaniya ng pera kapalit ng ngiping na daglag mo. Akala ko totoo yun. Hanggang sa nakasaksihan ko ang katotohanan. Hanggang ngayon, sana na lang ay hindi ko nalaman kung paano talaga siya kumikilos. Nagsimula ang lahat nung ako'y 7 taong gulang. Nakatira kami noon sa isang tahimik at medyo liblib na bayan sa lalawigan ng Albay, partikular sa bayan ng Kamalig. Unang beses na lumuwag ang aking ngipin. Masaya ko itong binunot at nilagay sa ilalim ng aking unan gaya ng mga tinuturo nila. Nakatulog ako ng mahimbing at payapa. Pero pagkagising ko kinabukasan, nandun pa rin ang ngipin ko. Wala na sikong duling, wala ring regalo. Kinabukasan sa eskwela, kinuwento ko ito sa mga kalaro ko na sila Buboy at Leslie. Nagulat din sila kasi sabi nila, ilang ngipin na rin daw ang nilagay nila pero hindi daw sila dinadalaw o binibigyan ng kahit ano. Naisip namin na baka sobrang busy lang ito dahil marami siyang pinupuntahan. Pero sa kaibuturan ng aking puso, may kakaiba talaga. Dumating ang gabi at natulog kami ng kapatid kong si Kiko.
Siya ay 10 taong gulang noon. Marami na ring lumuluwag ng ngipin si Kiko at naglagay din siya ng isa sa ilalim ng kanyang unan. Magkapatid kami at iisa lang ang aming kwarto sa aming lumang bahay na gawa sa kahoy. Badyang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa isang kakaibang tunog. Parang may kumakaluskos at may tunog na parang basa at malagkit. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko at napatingin sa higaan ni Kiko. Doon ko nakita ang imaheng hindi ko makakalimutan hanggang sa araw na mamatay ako. Nakatayo sa ibabaw ng aking kapatid ang isang nilalang na nakakatakot tingnan. Maputla ang kanyang balat na parang nabubulok at mahabat kuskusin ang buhok nito na parang mga ugat na tuyo. Nakasuot ito ng lumang bestida na puno ng mansa. Mga mansang kulay dugo, natuyo na at nangingitim pa. Sa likod naman niya, may mga pakpak na hindi magandang tingnan. Punit-punit, maitim, at parang pakpak na malaking paniki na nabubulok na. Pero ang pinaka nakakapanilig balahibo ay ang kanyang mga mata. Pula na parang dugo, nannilisik, at tila tumatagos hanggang sa kaluluwa mo. Dahan-dahan itong lumingon sa akin at naramdaman kong lamig na bumalot sa buong kwarto. Ito ang pinaka nakakatakot na nakita ko na kanyang ginawa. Inilusot niya ang mahaba at baluktot niyang daliri sa mismong bibig ni Kiko. Akala ko kukunlang niya ang mga lumuluwag ng ngipin. Pero hindi. Binubunot niya ang matitigas at matatagal ng ngipin. Yung mga ngipin na dapat ay manatili na habang buhay. Dinig na dinig ko ang tunog ng pagkabali at pagkalas ng mga ngipin mula sa gilagid ng aking kapatid. Umiyak si Kiko. Umuungol sa sobrang takot at sakit. Pero parang naparalyze siya at hindi makagalaw o makasigaw ng malakas. Tumutulo ang dugo mula sa bibig niya. Basang-basa yung unal at kumot at kumakalat sa sahig na parang ilog na pula. Hindi ko na napigilan ng aking sarili. Sumigaw ko ng napakalakas, tumalon mula sa aking kama at tumakbo papunta sa kwarto nila mama at papa. Ginising ko sila kagad at agad kaming pumalik sa aming kwarto. Pagkabukas namin ng pinto, wala. Wala ng halimaw. At higit sa lahat, wala na rin si Kiko. Nawala siya ng parang bula. Walang bakas ng pakikipaglaban. Walang bakas ng pagtakas. Pero sa ibabaw ng unan niya, kung saan siya nakahiga lang kanina, may nakalagay na isang malinis at bagong-bagong pera. 5 piso. 2 dekada na nakalipas mula nang mangyari ito. Lumaki ako at lumipat sa bayan ng Pulangge. Nakapangasawa ako at nagkaroon ng pamilya. Ngayon, malapit na mag-7 taon ang 2 kong anak na mga babae, sila Chloe at Marie. At alam ko, malapit na naman dumating ang oras. Alam ko na malapit na siyang dumalo ulit dahil nagsisimula ng lumuwag ang mga ngipin ng aking mga anak. Nakaupo ako ngayon sa dilim ng kwarto nila. Hawak kong baril ko, nakahanda at puno ng galit. Katabi ko ang aking mga anak, mahimbing na natutulog. Hindi alam ang delikadong naghihintay sa kadiliman. Hindi ko hayaang mangyari ulit ang nangyari kay Kiko. Hindi ko hayaang kunin niya sila. Sa gabing ito, hindi lang siya basta mag-aani. Sa gabing ito, maglalabas ako ng sarili kong hustisya. Hihintayin ko siya. At kapag dumating siya, pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya.
Miss kong dumaldal dito sa TikTok kasi matagal ko na siyang hindi nagagawa. Ginawa ko na kasing hobby yung pag-akit ko ng bundok every month. And so far, wala pa naman ako na-experience na paranormal activity or what. Kasi sometimes nagbabasa ako sa threads eh. Doon sila nagsishare ng mga story times sa mga bundok, yung mga nakakatakot na experience nila. And ako, wala pa talaga. Pero isa sa mga hindi ko makakalimutan na experience, hindi naman siya paranormal eh. Yung limatic, sa mga bundok kasi guys na mababasa, meron diyang mga limatic, yung linta, yung tawag ata doon, ganyan. Tapos yun kasi, tumatalon yun guys eh. Minsan pumupunta yun sa mata mo or sa balat mo, tapos sisipsipin niya. Hindi ko siya na-experience, pero yung kasama ko na-experience niya. Hindi niya talaga naramdaman na may dumikit na limatic sa leeg niya. Napansin na lang yun ng mga kasama namin na, ay, nagdudugo yung leeg mo. Again, simula pagbalik namin ng jump off, nakakain, nakapagpalit, nakaligo na kami, ganyan. Nagdurugo pa rin yung leeg niya guys. Hindi talaga siya tumitigil. So from Benguet, hanggang makarating kami ng Baguio, nagdurugo pa rin guys yung leeg niya. Nung nasa jump off pa lang kami noon, nagpa-prepare kami pabalik ng Manila. Nilagyan pa ng napkin yung kanyang leeg guys. Yan yung ano niya, yung leeg niya, naglilik talaga yung dugo dun. Ganun kalala talaga yung dikit ng limatic sa kanya. Kasi ang mga limatic raw, pag busog na sila, kusa silang natatanggal. Yung kasama ko sa hike guys, hindi niya naramdaman talaga na may dumikit sa leg niya na limatic. Balik pa lang kami ng jump off, since close nga kami nung kasama ko na yun, is nagsasabi na talaga ako na pagbalik namin ng Manila, diretso agad siya sa ospital kasi nga grabe yung leak ng dugo niya. Nung nasa Baguio kami, doon na siya nag-request na pwede raw ba dumaan kami sa ospital kasi hindi pa rin tumitigil yung leak ng dugo niya. So nag-antay kami ng 1 hour guys, pumunta kami sa ospital. And then inantay namin siya ng 1 hour doon sa ospital para maayos yung sa leeg niya kasi nga hindi tumitigil talaga yung pagdurugo. Dumaan na nga kami sa ospital ng Baguio noon, so pabalik na kami ng Manila. Hanggang sa pabalik namin ng Manila, naglilik pa rin guys yung leg niya kahit na pumunta kami ng ospital. Ganun kalala yung dikit ng limatic sa kanya. Eventually naman guys, naging okay siya. Nag-stop na rin yung paglilik nung yung kagat ng limatic sa kanya. Gali ko na rin kasi guys na pag-aakit ako ng bundok, lalang-lala na pag may tour guide, itatanong ko talaga yung kwento ng bundok, kung kailan siya nag-start mag-open, ganyan. And yung mga ilang mga bundok guys, meron sila mga dark stories like for example sa Mount Matulaw. Merong peak doon na pinangalan doon sa babaeng nalaglag sa trail at binubuyan ng buhay. Hindi ko alam kung ano ba siya, Dayan ba or Diana or basta i-search na lang, meron talaga. And merong bundok na gusto ko sanang akyatin ngayong month kaso nag-close siya kasi nga last month lang ata may nalaglag and hindi rin siya nakasurvive ganun. So pag akit ka ng bundok, make sure na ready rin yung katawan.